Hindi pa tapos ang iskandalo sa mga dokumento ni Jeffrey Epstein. Kahit biglang hinikayat ni Pangulong Donald Trump ang mga Republikano na iboto ang paglalathala nito noong Linggo ng gabi. May tusong pakana sa hakbang na ito ni Trump. Ngunit para kay Trump, ito ay isang pagkatalo dahil ang kanyang Make America Great Again na kilusan ay sumalungat sa kanyang posisyon at kailangan niyang mag-adjust. Anuman ang kalabasan, nasira ng issue sa mga file na ito ang imahe ng pagiging hindi matalo ni Trump sa Make America Great Again movement. Ito ay naging seryosong pagkakamaling pampulitika ni Donald Trump dahil mismong mga radikal na miyembro ng Make America Great Again ay kumalaban sa kanya, kahit siya ang namumuno sa kilusan. Si Trump na sa loob ng isang dekada ay namayani sa kanyang base ng Make America Great Again at nagsasabi sa kanila kung ano ang dapat gawin, ay umatras nang ang base ng Make America Great Again na ito ay nagpasya na ang kanilang mga prioridad ay hindi tumutugma sa mga prioridad ni Donald Trump. At tiyak na magkakaroon ng mga kahihinatnan ang iskandalong ito dahil lumabas na ang base ng Make America Great Again ay nahati at ang isang bahagi ng base na ito ay hayagang kumakalaban sa kanilang pinuno na si Donald Trump. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, pakisubscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment at mag-subscribe din sa Telegram channel na Pichi News. Matatagpuan ang link sa video description. Dito kami agad naglalagay ng balita kapag may bago. Kung nais niyong suportahan ang channel sa YouTube, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa video description. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Pwede rin ninyong gamitin ang QR code sa inyong screen. Kaya, ang pangunahing balita noong nakaraang linggo ay tila lumambot si Trump matapos ang ilang buwang pakikipaglaban sa mga pagsubok ng kapulungan ng mga kinatawan na pilitin ang kagawaran ng katarungan na ilabas ang lahat ng dokumento ni Epstein. Inaasahan na maraming mga Republikano ang tatalikod sa pagsuporta kay Donald Trump sa botohan ngayong linggo, kaya't mariing nanawagan si Trump sa kanila na bumoto ng pabor. CP, kailangang bumoto ang mga Republikano sa kapulungan para ilathala ang mga file ni Epstein. Dahil wala tayong dapat itago, panahon na para talikuran ang demokratikong panlilinlang na ito na inorganisa ng mga radikal na kaliwang baliw para ilihis ang atensyon mula sa malaking tagumpay ng Partido Republikano, kabilang na ang kamakailang panalo natin laban sa demokratikong shutdown. Agad kong sasabihin, wala pang ibig sabihin ang pahayag na ito at malayo pa sa katapusan. Una, pwedeng magbago ng isip si Trump gaya ng dati niyang ginagawa. Pangalawa, kailangan pa ring maipasa ang panukala sa Senado at mapirmahan ni Trump. Bagaman mahirap isipin kung paano makakatutol dito ngayon ang presidente, senador at mga Republikano. Sa wakas, ang iniutos na imbestigasyon ni Trump laban sa mga kalabang pampulitika na konektado kay Epstein ay maaaring magbigay dahilan sa kagawaran ng katarungan na huwag ilathala ang mga dokumento. At ito ay isang ganap na legal na dahilan. Mas detalyado kong tinalakay ang tusong hakbang na ito ni Donald Trump sa isang hiwalay na episode dito sa YouTube channel na ito. Kaya pumunta kayo sa channel at siguraduhing panoorin ito. Pero kahit ang mga kaalyado ng presidente ng Estados Unidos ay nahirapan na hindi mapansin na may kinatatakutan si Trump. Noong Hulyo, tahasang idineklara ng kagawaran ng katarungan ni Trump ayon sa CP. Walang ebidensya na maaaring magsilbing batayan para sa investigasyon laban sa mga ikatlong partido na hindi pa nasasampahan ng kaso. Ibig sabihin, sinabi ng kagawaran ng katarungan ng United States noong Hulyo na wala ni isang dahilan para magbukas ng panibagong mga investigasyon. Hiniling ni Trump sa kagawaran ng katarungan na imbestigahan ang ugnayan ni Epstein kina Clinton at Obama, J. Morgan Chase, at iba pa, lahat ng konektado sa Democratic Party sa anumang paraan. At lumalabas, kinokontra ng kagawaran ng katarungan ang sarili nito. Pero muli, napag-usapan ko na ito ng mas detalyado sa ibang episode. Dito, medyo iba ang focus. Gayunpaman, malinaw na ang biglang pagbabago ng tono ni Trump ay pagsuko. Matindi ang pagtutol ni Trump at tagapagsalita ng kapulungan Mike Johnson sa petisyong ilathala ang file ni Epstein na nauwi sa botohan. Noong nakaraang linggo, binalaan ni Trump ang mga Republikano na lumagda sa petisyon, tinawag silang hangal at inakusahan na tumutulong sa mga demokratiko. Uulitin ko, sinabi ni Trump noong nakaraang linggo na traidor ang mga Republikano na boboto para ilathala ang file ni Epstein at tumutulong sa mga demokratiko. Sabi niya,
Bumoto kayo para dyan. Ang kaso ni Epstein ang sentro ng hindi pagkakaunawaan ni Trump at Kongresista Marjorie Taylor Greene. Base sa mga pagtataya kamakailan, posible raw na mahigit 100 Republikano sa kapulungan ang lalaban kay Trump. Siyempre, nagpapanggap si Trump na parang walang nangyari, na kontrolado niya ang lahat, na ayos lang ang lahat, pero may nangyari talaga. Sa mga nakaraang dekada, nabuo ni Trump ang Partido Republikano na halos nakatuon lang sa isang bagay, kay Donald Trump. Kahit anong sabihin niya, sinusunod. Hindi mahalaga kung taliwas ang ideyang iyon sa matagal ng konserbatibong paninindigan ng Partido Republikano. Malaki ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga botante. Dapat nating aminin iyon. Madalang lang bumoto ang mga Republikano sa Kongreso laban kay Trump. Kung nangyayari ito, kadalasan tungkol lang sa panlabas na politika, hindi sa panloob na usapin. Sa panloob na politika, laging sumusunod ang mga Republikano kay Donald Trump. Pero ipinakita ng kwento tungkol sa mga file ni Epstein na may hangganan din ang kahandaang sumunod ng Make America Great Again base kay Trump. O, sa pinakamababa, nangyayari ito kapag pakiramdam ng Make America Great Again base na sapat na silang malakas. Nagsisimula ng humina ang political capital ng presidente at nagpakita ng taranta si Trump. Hindi inakusahan si Trump, inuulit ko. Hindi inakusahan si Trump ng anumang paglabag na may kaugnayan kay Epstein. Sa libu-libong dokumentong inilathala noong nakaraang linggo, wala ni isang malinaw na ebidensya ng kasalanan ni Donald Trump. Pero malinaw na nagpapanik si Trump dahil may nakita silang kung ano sa mga dokumento. Nagpalitan ng sulat sina Trump at Epstein kay Ghislaine Maxwell na inupahan ni Trump sa Mar-a-Lago. Nagpalipas din ng oras si Trump kasama si Virginia Giuffre, biktima ni Epstein, sa bahay ni Epstein. Ibig sabihin, may nangyari nga pero walang direktang paratang kay Trump. Bakit siya magpapanik? At dito nagsimulang bumagsak ang posisyon ni Trump. Kahit na hindi ito maganda para kay Trump, maraming Republican sa Kongreso ang tila nagpasya na ang paglalathala ng buong dokumento ng kagawaran ng katarungan ay hindi naman talaga isang bagay na kaya nilang tutulan. Ibig sabihin, ngayon lang ulit sa matagal na panahon, kumontra ang mga Republican sa mga posisyon ni Trump. Hindi tulad ng maraming ibang bagay, hindi nila kayang baliwalain ang matagal nang hinihingi ng kanilang mga botante. At marahil ang pinakamahalaga sa pagsuko ni Trump ay ang timing kung kailan ito nangyayari. Ito ay tanda ng kahinaan na ipinakita sa napaka-hindi angkop na panahon. Dahil sa ngayon, malinaw na aktibong pinag-uusapan sa politika ng Amerika ang hayagang pagkakahati sa loob ng kilusang MAGA. Ang base ng MAGA ay nagtatalo ngayon kung gaano kahirap puksain ang lumalalang rasismo at antisemitismo sa kanilang hanay. Ang ilan ay nagpapahayag ng pag-aalala kung gaano katapat ang ilang aspeto ng programa ni Trump sa pagsasabing Amerika muna sa lahat. Halimbawa, hindi lahat sa kilusang MAGA ay sang-ayon na ginastos ni Trump ang 20 bilyong dolyar para iligtas ang partido ng Pangulo ng Argentina na si Javier Milei. Hindi lahat sang-ayon. Sabi nila, sandali, Amerika muna. Bakit tayo gagastos ng 20 bilyong dolyar sa Argentina para iligtas ang kapangyarihan ni Milei? Hindi lahat sang-ayon sa digmaan laban sa Venezuela. May nagsasabi, sandali, sigurado ba tayong kailangan ito? Ang iba ay nababahala kung gaano kalapit ang ugnayan na binuo ni Trump sa malalaking kumpanya ng teknolohiya. Maraming nababahala na si Trump ay malinaw na minamanipula at bumibili ng cryptocurrency sa crypto market. Na inilalagay niya ang kanyang pera, ini-invest niya ang kanyang pera sa mga kumpanyang nakikita niya pagkatapos sa White House. Na para bang ito ay isang conflict of interest at kung ano-ano pa. Parang nakalimutan ni Trump ang mga redneck at uring manggagawa ng Amerika na siyang tunay na bumoto sa kanya. Puro mayayaman na lang ang pinapansin niya. Ni yung 2,000 dolyar na ipinangako niya kamakailan para sa bawat Amerikano. Parang di pa rin niya maibigay. Sabi ni Ministro ng Pananalapi ng United States na si Scott Bessent, kailangan ng desisyon ng Kongreso dito, hindi si Trump ang magdedesisyon. Ang kaso kay Marjorie Taylor Greene ay naging mas malaking sakit ng ulo para kay Trump kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Dahil si Marjorie Taylor Greene, gaano man siya kakontrobersyal, pumunta pa siya sa cable news network para hayagang magsalita laban kay Donald Trump. Ibig sabihin, kahit kontrobersyal siyang kinatawan ng kilusan, hindi sumusunod ang Make America Great Again kay Donald Trump at lumalaban pa sa kanya.
Pero ang pinakamapanganib para kay Trump ay biglang may bahagi ng Make America Great Again movement sa social media na sumunod kay Marjorie Taylor Greene. At dito, mahalagang tandaan pa ang isa pang bagay. Lumabas na ang mga boboto para ilabas ang mga file ni Epstein ay makakakuha ng suporta mula sa mga botante ni Trump. Kahit sa mga Republikano, kakaiba ang posisyon ni Trump sa kaso ni Epstein. Ipinakita ng mga kamakailang survey na 77% ng mga Amerikano ang gusto na ilabas ang lahat ng mga dokumento. Ayon sa mga numerong ito, inilagay ni Trump sa alanganin ang mga Republikano sa Kongreso sa paghingi na huwag suportahan ang paglalathala ng mga file. Ibig sabihin, kailangang salungatin ng mga kongresista ang 77% ng botante na pabor dahil inuutos ni Trump na bumoto sila ng tutol. Ngayon, sa unang pagkakataon, pinili ng mga Republikano ang posisyon ng mga botante, hindi ni Trump. Nang mas piliin ng mga kongresista ang mga botante kaysa kay Trump, napilitan siyang sumuko at sabihin, sige, bumoto kayo ng pabor. Pero uulitin ko, malayo pa ito sa katapusan ng kwento. Inirerekomenda kong panoorin ninyo ang episode sa aking YouTube channel tungkol dito. Bago magkonklusyon, dito ko muna ilalagay ang tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.